Ang industriya ng hotel sa Pilipinas ay salamin ng pagbabago ng kultura, pananaw at pangailangan ng lipunang Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, may mga establishmentong sumunod sa tradisyonal na anyo ng hotel na nakatuon sa turismo, negosyo at formal na pamamalagi. Subalit may ilang tatak na humiwalay sa karaniwang hulma at lumikha ng sariling identidad sa loob ng industriyang ito. Isa sa pinakakilala at pinakakontrobersyal sa mga ito ay ang Victoria Court Hotel. Hindi lamang ito isang lugar na tinutuluyan, kundi isang institusyong naging bahagi ng urban na kultura, imahinasyon at diskurso ng mga Pilipino. Ang Victoria Court ay nagsimula noong dekada 70, isang panahon kung kailan ang konsepto ng motel ay hindi pa lubusang tanggap sa konserbatibong lipunan ng Pilipino. Ang utak sa likod ng pagsisimula nito ay si Angelo King, isang negosyanteng may malawak na pananaw pagdating sa hospitality business. Bago pa man mabuo ang pangalang Victoria Court, itinatag muna ni King ang Anito Lodge sa Pasay City noong 1970. Ito ay isang drive-in motel na naglalayong magbigay ng pribadong espasyo sa mga bisitang naghahanap ng pansamantalang pahinga at katahimikan. Sa panahong iyon, ang ganitong uri ng negosyo ay tinutuloy na mapangahas, ngunit nakita ni King ang potensyal nito sa isang lungsod na mabilis ang urbanisasyon at paglaki ng populasyon. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting lumawak ang operasyon ng negosyo. Nagbukas ng mga sangay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila tulad ng Pasig at Caloocan. Ang mga unang motel na ito ay simple sa anyo, ngunit may malinaw na layunin na iangat ang kalidad ng serbisyo kumpara sa karaniwang motel ng panahon. Hindi lamang kama at banyo ang inaalok, kundi kalinisan, kaayusan at higit sa lahat ay pribasiya. Dito nagsimulang mabuo ang pundasyon ng kung ano ang magiging Victoria Court sa hinaharap. Noong dekada 80, formal na ipinakilala ang pangalang Victoria Court bilang pangunahing tatak ng negosyo. Ang unang Victoria Court property sa Pasig ay may 38 kwarto at nagsilbing modelo ng susunod pang mga sangay. Sa panahong ito, nagsimula rin mag-eksperimento ang pamunuan sa mas malikhaing disenyo ng mga kwarto. Nagkaroon ng mga malalaking spasyo, bathtubs, jacuzzi at mas maayos na interior na hindi karaniwan sa motel industry noon. Hakbang na ito ang nagbigay ng malinaw na kaibahan sa Victoria Court kumpara sa ibang mga motel at hotel sa bansa. Isa sa mga madalas itanong tungkol sa tatak ay kung bakit Victoria Court ang naging pangalan nito at kung sino si Victoria. Walang opisyal na pahayag mula sa kumpanya na nagsasad ng mayroong isang tunay na taong nagngangalang Victoria na siyang inspirasyon ng brand. Sa halip, mas pinaniniwalaang ang pangalang Victoria ay simboliko. Ang salitang Victoria ay maaaring iugnay sa tagumpay, karangyaan at pagiging elegante, samantalang ang salitang court ay nagdadala ng impresyon ng isang pribado at eksklusibong spasyo. Pinagsamang Victoria Court ay nagiging isang lugar ng tagumpay at lihim na karanasan, bagay na tumutugma sa serbisyong inaalok nito. Ang logo ng Victoria Court ay isa ring mahalagang bahagi ng identidad nito. Ang imahe ng isang babae na may daliring nakatapat sa labi ay naging simbolo ng direksyon at katahimikan. Ito ay tahimik na paanyaya sa mga bisita na ang kanilang mga sandali sa loob ng establishmento ay mananatiling pribado. Sa isang lipunang mataas ang pagpapahalaga sa hiya at reputasyon, ang ganitong mensahe naging mabisang estratehiya upang makuha ang tiwala ng merkado. Ang pagmamay-ari at pamamahala ng Victoria Court ay nanatili sa loob ng pamilya King. Matapos itatag ni Angelo King ang negosyo, ipinasa niya ang pamamahala sa kanyang mga anak, partikular kina Archie King at Wyden King. Silang nagpatuloy sa pagpapalawak ng mga sangay at sa pagpapaunlad ng konsepto ng thematic rooms. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, lalong nakilalang Victoria Court bilang isang lugar na hindi lamang tinutuluyan kundi nararanasan. Sa mga sumunod na taon, pumasok sa operasyon ng mas batang henerasyon ng pamilya. Kabilang dito sina Atticus King at Angelina Meade King. Sa panahong ito, nahati ang pamamahala ng ilang mga ari-arian at nagkaroon ng sari-saring direksyon ng negosyo. Ang isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang desisyon ni Angelina Meade King na i-rebrand ang ilan sa mga sangay ng Victoria Court sa ilalim ng pangalang Hotel Ava. Ang hakbang na ito ay bunga ng pagbabago ng merkado at ng pangailangang iakma ang negosyo sa mas modernong panlasa ng mga bisita. Maraming dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng masa ang Victoria Court sa kabila ng pagbabago ng panahon. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakaibang karanasan na inaalok nito. Ang thematic rooms ay naging tatak ng kumpanya. Sa halip na karaniwang silid, nag-aalok ang Victoria Court ng mga kwartong may temang hango sa pelikula, kasaysayan at pantasya. Ang mga ganitong kwarto ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagtakas mula sa pang-araw-araw na realidad, kahit pansamantala lamang. Bukod sa tema,
Malaking bagay din ang aspeto ng pribasiya. Ang disenyo ng mga sangay, partikular ang drive-in setup ay nagbibigay daan upang makapasok at makalabas ang mga bisita nang hindi kinakailangang makipag-ugnayan sa maraming tao. Para sa maraming Pilipino, ito ay mahalaga, lalo na sa mga sandaling nais panatilihing personal at tahimik. Ang direksyon ng serbisyo ay naging isa sa mga pinakamalakas na puhunan ng Victoria Court. Ang kalinisan at kalidad ng pasilidad ay isa ring dahilan ng patuloy na pagtangkilik dito. Sa kabila ng imahe ng motel, maraming bisita ang nagpapatunay na ang mga kwarto ay maayos, malinis at kompleto sa modernong kagamitan. Ang kombinasyon ng ginhawa at kakaibang karanasan ay bihirang matagpuan sa ibang hotel sa Pilipinas, lalo na sa parehong antas ng presyo. Gayunpaman, hindi naging madali ang paglalakbay ng Victoria Court. Marami itong hinarap na kontrobersiya at issue sa paglipas ng mga taon. Ang pinakamalaking hamon ay ang stigma na nakakabit sa motel industry. Madalas itong iugnay sa imoralidad at hindi katanggap-tanggap na gawain sa mata ng konserbatibong sektor ng lipunan. Dahil dito, may pagkakataong naging target ang Victoria Court ng kritisismo at regulasyon mula sa lokal na pamahalaan. May mga ordinansa sa ilang lungsod na naglalayong higpitan ng operasyon ng mga motel, kabilang ang lokasyon at oras ng operasyon. Ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng negosyo at ng pamahalaan. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang Victoria Court at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang makasunod sa batas habang pinoprotektahan ang kanilang operasyon. Isa pang hamon ay ang pandemya ng COVID-19. Tulad ng ibang negosyo sa hospitality industry, malubhang naapektuhan ang Victoria Court ng lockdown sa travel restrictions. Maraming sangay ang pansamantalang nagsara at kinailangan ng pamunuan na gumawa ng may hirap na desisyon tulad ng pagbabawas ng empleyado at pagbabago ng modelo ng operasyon. Sa panahong ito, lalong naging mahalaga ang rebranding at pag-iisip ng bagong direksyon para sa negosyo. Sa kasalukuyan, ang Victoria Court ay nananatiling mahalagang bahagi ng merkado ng hotel sa Pilipinas. Bagaman nabawasan ang bilang ng mga sangay kumpara sa rurok nito, ang pangalan ay patuloy na kinikilala at tinatangkilik. Ang coexistence ng Victoria Court at Hotel Ava ay nagpapakita ng kakayahan ng negosyo na umangkop sa iba't ibang segment ng merkado. Ang Victoria Court ay nananatiling simbolo ng thematic at discreet na karanasan, samantalang ang Hotel Ava ay kumakatawan sa mas modernong interpretasyon ng hospitality. Ang isang aspeto na tunay na nagtatangi sa Victoria Court mula sa ibang hotel sa Pilipinas ay ang lakas ng konsepto nito. Hindi ito umaasa lamang sa lokasyon o laki ng pasilidad kundi sa emosyon at imahinasyon ng bisita. Ang bawat kwarto ay isang kwento at proven na ang ganitong estratehiya ay epektibo sa paglikha ng loyal na customer base. Sa panahon ng social media, ang mga kakaibang tema ay nagiging dahilan din upang ibahagi ng mga bisita ang kanilang karanasan na nagsisilbing libreng promosyon para sa brand. Higit sa lahat, ang Victoria Court ay naging bahagi ng popular na kultura ng Pilipinas. Madalas itong banggitin sa usapan, biro at maging sa media. Ang presensya nito sa kamalayan ng publiko ay patunay ng malalim na epekto nito sa lipunan. Ito ay hindi lamang isang negosyo kundi isang salamin ng pagbabago ng pananaw ng mga Pilipino tungkol sa pribasiya, relasyon at personal na kalayaan. Sa pagtatapos, ang Victoria Court Hotel ay higit pa sa isang simpleng motel o hotel. Ito ay produkto ng matapang na pananaw, malikhaing pag-iisip at kakayahang umangkop sa pagbabago ng panahon. Mula sa maliit na anito noong dekada 70 hanggang sa pagiging isang iconic na tatak sa industriya ng hospitality, ipinakita ng Victoria Court ng tagumpay hindi lamang nasusukat sa laki o dami ng sangay, kundi sa kakayahang mag-iwan ng marka sa kultura at isipan ng mga tao. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hamon, nananatili itong isang natatanging simbolo ng karanasan, diskresyon at imahinasyon sa modernong Pilipinas.